I saw this comment and sabi niya, pangit mag-invest ng pondo lalo na kung ang location is nasa NCR. May fault line, sabi ng Philbox. Pinapangambahan mangyari yung big one. Okay, so this is a good topic and ang interesting dito is hindi basta-basta pumipili ng location ng Ayala Land. Alam nyo ba na it takes time and a lot of research ang ni-spend ni Ayala for it? Kasi from the soil studies, hazard assessments, hanggang sa long-term environmental planning, grabe yung oras na nilalaan nila for it. For example, sa BGC. Marami yung nagsasabi na delikado raw sa BGC dahil may mga underground tunnels at baka raw mag-collapse yung city. Pero ang hindi alam ng karamihan, in-improve na yan ng Ayala Land bago pa magsimula ang lahat. Ang ilalim kasi ni BGC ay adobe rock. And if you think about it, sobrang tibay niyan at napaka-imposibleng mag-collapse dahil sa adobe rock. Kahit may mga underground infrastructure, kahit anumang developments underground below it ni BGC, sobrang imposibleng mag-collapse ni BGC. Same goes sa mga properties sa south, like Nuvali, Vermosa, tsaka yung project namin sa Lipa, Batangas. May mga nagsasabi tungkol sa risk ng Taal Volcano, pero ano sa tingin nyo? Kung delikado talaga yung location na yan, bakit sa lahat ng properties ni Alveo, ito yung pinakamataas ang demand? Diba? And simple lang, dahil yan sa mga developments na yan, located siya sa safe zone areas. Guys, Ayala Land is very advanced. So, bago mo palang tanungin, napag-aralan na nila yan. And based on history, proven naman lahat.